Sino? Itinuro na po. Isa lang po. Si Romualdez at saka si Marcos. Andyan na po. Nandyan na po sa bibig ng buhaya. Tutuklawin na lang po. Iniiwas pa. Di po ba? Alam po niyo, yun ay alam na ng sambay ng Pilipinas. Katulad ng pinanggit kanina, dahil sa social media, hindi na talaga maluloko ang taong bayan. At alam na kung sino talaga ang may pinakamalaking pananagutan. Pero, pinagtatakpan nila. Kaya andito po tayo ngayon dito sa People's Consultative Assembly natin. Para magkaroon tayo ng hakbang na legal para masaayos natin ang bansa natin. Ma'am, ano po pangalan nila? Salve Requerme from District 2. Salve Requerme. Salve, natutunan kong maaga to, no, na do not change a winning game. No? Sabi nyo, nandiyan na tayo sa tuktok eh. Pipitasin na, tama po ba? Paano po ba tayo nakarating dito? Dahil dito sa ginagawa natin, tuloy-tuloy tayo naghahanap ng ebidensya, tuloy-tuloy tayo nagpa-public pressure po sa mga kinauukulan. Bakit po natin papaguhin? Huwag natin paguhin. Diinan lang natin ang diinan. Dahil po, ito po ang danger sa November 30. Ako po nananawagan po ako sa inyo, hindi ako naninira. Pero yung November 30, meron po akong duda dyan. Hindi po ako natatakot magsalita. I believe in the right of the people to peaceably assemble, to petition the government for redress of grievances. O kaya nasa konstitusyon yan. Pero po, hindi lahat ng rally magkakatulad. May mga rally po na hindi malilinis ang intensyon at ang mga gumagalaw ay may mga maduduming intensyon. Hindi ko po sinasabing sila yon, pero pwede. Kasi may mga ugong, balita lang, di umano ha. Sa mga lawyer dyan, I am telling you, this is allegedly only ha. May mga nagsasabi na yan po ay kolusyon kasama ang kaliwa. At hindi lang po komunista, kundi terorista level. Paano po kung sila ay magtagumpay sa kanilang panawagan na tanggalin ang dalawang leader natin, ilagay sa junta o sa kanilang kung sino man ang militar na tinitingala nila, at doon ilagay ang kapangyarihan, delikado po yan. So, yung ginagawa natin, na tuloy-tuloy lang sana, baka i-hijack nila, baka baguhin. Kaya sa akin po, ang dapat nating pinagtutuunan ng pansin ngayon, iisa lang. Pag-resignin po natin yung Pangulo. Pressurein natin. Nagwo-work, di ba? Gumagana. Sabi nyo, nandyan na tayo sa tuktok. Tama kayo. Tuloyin natin ang ituloy, no? At dapat sumunod tayo sa constitutional succession, si VP ang ipalit. Huwag po kayo pumayag sa kahit ano pang option. There is no other legal option. Huwag na yung mga hunta-hunta na yan kasi hindi natin alam kung kanino mapupunta kapangyarihan yan. Tanggalin po natin sa legal na paraan si BBM, ilagay si Sara. Ayan, dito tayo kasi ate, nagigigil. Taas na. Meron pa siyang hugot kanina eh. Kasi nung nakita niya si Atty. Raul at saka si Atty. JB Bondo, sinabi niya, yung mga yan, binoto ko yan eh. Binoto namin yan eh. Pinano po sinasabi. Salamat po. Yes po, kasi sa totoo lang po, ang mga sulit Duterte, sulit po yung binoto namin. Sulit po yan. Nagtaka kami. Bakit iilan lang po ang lumabas? Kaya budol po talaga. Ayan, dito ako kasi nagigigil si ate. Tanong-tanong natin, para mabigyan ikaw ng boses at hindi ka sumigaw na yung mikropono. Magandang laro ito. Presidente ng mga kababaihan, mabuhay ang mga kababaihan. Maganda consultancy. Ako po si Dapat Sara damihan ng nito. Barangay Color. Nung Dapat simula gusto pa ng lang ang eleksyon, barangay. kay Ate Rose din po kami. Na, presidente pa ako ng Color sa kababaihan. Democracy. Ngayon, bago mag-eleksyon, Democratic process to mo. inano na po ako, inapang na po ako ni Vargas. Ibayaran po kami ng PayPal. Oy, may gapang na yan! Basa ng baho dito. Ngayon, iba ang sunulat namin kasi ako po, kung pamilya po, solid Duterte. Kaso lang,
Yung ayuda ba dito, pag may nagbibigay ng bawa ng 1,000, may binibigyan kayo ng kotong? Kunyari, may 1,000 tapos magbabalik kayo ng 500. Nangyayari din ba dito yun? Nangyayari daw ba yan? Binayaran po kami ng 3,500 pero hindi po namin talaga sila binoto. Tinanggap po namin ng pera. Yung kinakaltas daw, example, 10,000 dapat. Tapos, pagbigay ng 10,000, yung nasa ayuda ito ha, so pagbigay ng 10,000, nagiging 5,000 na lang dahil pinapabalik sa inyo. Nangyayari ba yan dito? Kasi hindi naman po nila alam na hindi sila ang binoto namin. Okay, sige. Anyway, alam niyo po, uulitin ko lang pero ibibigay ko po yung importansya na sinabi ko kanina. Sana po huwag kayo magsawa. Tingnan niyo po ito ha. Ang sinasabi niyo sa eleksyon, hawak ng COMELEC. Tama po ba? Na parang kahit ano iboto mo, hindi naman lalabas yung sinulat ninyo. Tama po? Yun ang hinala niyo, di ba? Okay. Ngayon po, sino ang ombudsman? Si Rimulya, tama? So, meron po bang kaso sa palagay niyo na laban sa Pangulo o Romualdez na uunlad dyan? Wala din, di ba? Kasi po, hinawakan na nila lahat ng sangay ng gobyerno. Ang congressman ninyo, malamang, kapartido yan ng Pangulo, tama? Pag may ginawang mali yan, matatanggal ba yan? Hindi, di ba? Okay. Ito po yung tingin dito kung bakit. Pantal po natin ang COMELEC chair. May mangyayari ba pang babago? Wala po. Papantal na nga ng iba. Okay? Ito mga investigation na to, kunyari may mga kasuhan. Palagay niyo po ba, mapapasa atin ang kapangyarihan? Hindi pa naman. Tama po ba? Hindi ba? Okay. Kaya po sinasabi ko sa inyo kung bakit napaka-importante nung sinasabi ko kanina, kailangan po natin, kung talaga namang wala na tayong tiwala sa Pangulo, kailangan na natin siyang ipag-resign. Dahil po, People power daw. saka natin pag-usapan niya na, pag pinapatag po natin sa ilalim, wala eh. Pero isang palit lang po, isang susi lang po, master key. Master key. Kapag pinantag po natin yung nasa tuktok, hahalay lahat yan, magiging tama lahat yan. Matatakot ang COMELEC, maglalagay tayo ng tamang tao dyan. DPWH, maglalagay tayo ng tamang secretary, and so on and so forth. Mag-focus po tayo sa kaya natin gawin, palitan natin ang tuktok. Ama, kabor po ba kayo sa minunggahi ni Atty. Jimmy Bongo? Ang hihina naman eh. Alam niyo, to make it short, sa totoo lang, kahit sino pa ang idiin ninyo at ituro ninyo, yung nakatataas, yung pinaka-pinuno, kung ang kumpas ay bumo at tama, ano pa ang aasahan natin? Kaya yung pumukumpas, mahalagang tutukan natin ng pansin. Tama po ba? Yun yung pinipilit ipaunawa sa atin ng ating Atty. Jimmy Bongo. Kapeni, meron akong idadagdag. Pasensya na kayo, nasosiyan ako. Meron po akong i-share sa inyo na bigat ng loob. Kasi po yung sinabi, bakit hindi mag-people power? Tama po ba? Gusto ko yan. Bigat yan eh. Pero alam niyo po, ang dami na namin na-organize na rally. Alam niyo po, pag sa Davao nag-rally, wala pong binabayaran dyan. 1 milyon pumupunta sa kalsada. Pati po sa Cebu, wala po. Ang sakit po, ang bigat ng loob ko, dito po sa NCR, tuwing may rally, kahit po yung may prinsipyo, nagpapabayan. Totoo po. Nasanay po ang NCR, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil we're so close to the center of power, nasanay tayo na may nag-aabot ng pa 1,500, tapos may mobilization fee. Pero ako ba ay galit sa tumatanggap niyan? Siyempre hindi. Kailangan nyo naman yung makakain, siyempre. Tama po ba? Pero sa totoo, ano po ang hadlang sa totoong people power? Pera po. Pera po. Kasi po ako nag-organize na ako, naghanap na ako ng mga libreng singer, libreng stage, lahat na lang pwede kong libre o kaya discounted. Pero pagdating po sa tao, may dadating na leader sa akin, Sir, makikisa kami. Sir, 1,000 kami. Sa totoo po, 500 talaga per head. Tapos yung jeep namin, sir, 4,000 kasi yan eh. 4,000 po yan, 20 na tao. Tapos po, pag tumagal po ng 8 oras, syempre po, may mga pang-merienda po. So, gawin na po natin 1,000 o baka mga 1,200 ha, pag lumagpan. Oh, tama hindi? May mali ba doon? Hindi naman. Hindi naman, di ko po kayo naakusahan ha. Pero yun yung hadlang, no? Yun yung hadlang. Ano solusyon
umabot po ang ating galit at pumutok sa gobyerno to. To the point na kahit kayo na gagastos mga kalsada kayo, aabot pa tayo doon. Di ba? Eto, gusto ko lamang pong i-share sa inyo. Ngayong hapon na to, umabot po tayo sa punto ng inyong panawagan. Bakit? Dahil pinagmamalaki ko at gusto kong ibalita sa inyo, ang lahat ng ating kaharap ay hindi bayaran. At sila na po ang gumastos at nakipagtulungan sa inyong Naglakad at mag-tricycle. nagpunta sila ang kanilang gastos. Meron tayong maliit na kapihan nandun sa libunan, ngunit sila po ay malaking ambag, oras, panahon, at syempre sabi ko patuloy na nagdarasal, dininig na lang Diyos ang panalangin mo at mag-umpisa dito sa North Fairview. Palakpakan na natin sila lahat. Thank you po. Tama yung panukala kanina na binanggit ko. Dito natin umpisa sa North Fairview, itanim natin dito yung buto ng tamang politika. Organizing natin yung PDP laban dito, kasama natin si Gawad GB at kayong lahat para tayo ang pipili kung sino yung mga mamumuno natin sa mga susunod na taon. At ako'y natutuwa doon sa pahayag ni Kapen dahil yun po yung dahilan kung bakit ang lakas ng loob ng kasalukuyang administrasyon na patuloy po nilang i-cover up, pagtakpan itong nangyayari pong issue. Hindi lamang po korupsyon sa pagkontrol. Korupsyon sa lahat ng sangay ng pamahalaan, sa BIR, sa customs, sa DOH, sa transportation, lahat halos. At lahat po ng ahensya. Sobrang talaga yung nangyayari ng korupsyon. At hindi lamang po yun. Nabanggit din ni Kajini kanina, pinagtatakpan din nila yung tunay na sitwasyon ng ekonomiya ng ating bansa. Lalo-lalo na yung usapin tungkol sa pera ng bayan. Meron pa bang pera ang Pilipinas para tustusan ang mga gastusin? Dito sa 2026 budget, 6.7 trillion ba yung ma-approve na budget? O, tas uutangin. Tapos ang uutangin ay mahigit 2 trillion. So madadagdagan yung 17 trillion na kasalukuyang utang ng Pilipinas, magiging mahigit 19 trillion pesos. Ang problema ngayon ng pamahalaan natin, wala na pong magpapautang na ibang bansa sa atin. Dahil nga yung perception of corruption, tignan po ninyo yung Transparency International Perception Index, napakababa na po ng Pilipinas. Nandoon siya sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. So, takot ngayon itong mga bansa sa ibang dagat na magpautang sa ating baka hindi tayo makabayan. Takot yung mga foreign investors na pumasok dito, baka po hindi po nila mabawi yung kanilang punan. Kanino tayo uutang para sa gastusin ng 6.7? Uutang tayo dito sa mga bangko sa Pilipinas, local banks. Magkano Baka kaya ikaw ang interest buko, yan? wala kang pinag-aralan. Sino ang Marunong magbabayad? ka lang mag-comment dyan sa Hindi naman cellphone po mo. sila tayo. Alam mo pa kasi na yung mga magbabayad. So, nakahap. tataas na naman yung gastusin natin sa Ha? quiz. Ayan, nagsasalita etc. niyan, May constitutionalist. pagkasa pa ang bayan natin Law professor sa yan, kasalukuyang sa mga administrasyon. law Kaya pa ba university, hanggang 2020 UST. isin natin ito? At yun, Kaya niyo pa ba? ikaw, ano ka? Bubo. Panawagan Imam natin. ka. Sige, kainan mo na. Ako Ano? po naniniwala ng Depend. pag-asa. Depend Bakit? ka, bubo ka. Alam po natin, o kung hindi nyo man po alam, Ayan, babae na yan, oh. ang Abogado yan, professor yan. Ang Davao City ho, walang utang. Wala po silang pinagkakautangan. Ano ang project nito? Hayop ka, depend ka. Malamang sa malamang, walang korupsyon sa Sino syudad. papaniwalaan mo, ikaw? Ano ngayon ang Bakit kapalit? ka? Lumalabas ngayon sa Facebook yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal pagdating sa kalusugan, yung mga nasa ospital. Zero billing. Bakit? Kasi kaya bayaran ng syudad yung mga pangangailangan At sa iyan mga po, nao-ospital. si Sorena, Yung mga sa- bata, itong si libre Depend, po kunyari, Depend, ang ulul mo. kanilang bus Bakal. service.
presidente Marami mong pong libre adik. bus service doon sa mga pumapasok sa public Magnanakaw. school na mga Ulul. bata. Sa mga kababaihan, yung mga mga single mothers, merong nagkukop sa kanila. So yung mental health ng mga single parents, single mothers, napapangalagaan ng syudad. Bakit? Kasi walang utang, walang korupsyon. May pag-asa, meron, basta tama ang namumuno. Sino ang namumuno sa Davao City? Mga DULG! Kung ganyan ang klase ng pamumuno, may pag-asa. Kung yung nangyari sa Davao City, mapapalagaan natin sa pamamagitan ng pagdulong-dulong sa posisyon ng mga taong hindi korap, may pag-asa. Kasi ipinakita yan ng Davao City. Matagdagan ko yan yung tungkol sa Davao City. Kasi binanggit ni Kaidet na libre yung hospitalization at saka yung mga gastusin ng mga batang nag-aaral. Pati karating na Pero, minsan. yan, hindi lamang po mga taga Davao City po ang nabibiyayaan po ng serbisyo ng Davao City. Lahat po ng mga karating mga bayan at probinsya po sa Davao, hindi lamang sa Davao Region, pati na rin po yung mga taga-ibang mga probinsyang malalayo, pumupunta po sila sa Davao. At wala pong tinatanggihan ang city government ng Davao. Basta ikaw ay Pilipino, ay pwede kang pagsilbihan ng Davao. May taga Manila na pumunta doon para Totoo po yan. pa-opera. Ako'y meron pa ako naging kliyente bilang isang abogado. Kinidnap po siya dito sa Maynila ng mga nakautang sa kanya, ayaw magbayad, so kinidnap. Yung nagpautang. Inikot-ikot dito sa Metro Manila, Southern Tagalog, hanggang Bicol. Sabi ng nakidnap, wala akong pera rito sa Manila. Yung aking pera nakadeposito sa Davao. So, dinala sa Davao. 2 buwan na inikot-ikot. Pagdating doon sa Davao, nakatemporary na pala. Noong panahon na yon, mayor pa lamang si Dati Digong. Dinala doon sa Davao, siguro, katangahan din ng mga kidnapper o maniwala doon sa sinabi ng aking kliyente at nagkaroon ngayon ng shootout. 6 na sa mga kidnappers, 3 ang patay, 3 ang buhay. Imagine that. Kinidnap dito sa Maynila, solusyon, Davao City. Yung 3, convicted po sila dito sa Quezon City. Yung mastermind, yung umutang na mahigit 300 milyon ang utang niya, nakakulong po sila ngayon. So, yun po yung actual na sitwasyon na pwede ko manibahagi po sa inyo kung gaano kaganda ang sitwasyon ng Davao City. Kaya may pag-asa dahil meron po pong nandyan na ating mahal na Tatay Digong at DP Sara. Meron pong additional, meron pong mga bagay na hindi natin napapansin. Davao, halimbawa po yung 911. Nung panahon ni Tatay Digong Mayor, tinawagan niya ang PLDT at saka yung Globe. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng 911 dito. Magpapabili ako ng 100 sasakyan para magre-react. Parang sa US. Pagka sa US, kahit na bata, alam yung pinito yung 911. Hinihingi niya sa Globe at saka sa PLDT na magbigay ng 911. Ayaw ng PLDT. Mahirap yun, sir. Sabi niya, dapat, sabi niya, pasensya, putang inan, pagka hindi kakansila yung permit ko. In 3 days, binigay ng yung 911. Pangalawa, yung pong ating internet, kung maaalala ninyo nung araw, magbabayad ka ng 50 pesos o 1,000 pesos a month for 1 Mbps up to 1 Mbps. Maaalala niyo po nung araw, pagka nag-net kayo, palaging roaming, umiikot, di ba? Alam niyo po, dahil Mayor Duterte, nung naging presidente siya, pinapasok niya yung Converge. Yung po Converge, hindi mura. Kaya lang, yung PLDT tsaka yung Globe, nagbaba sila ngayon. Ngayon, meron kayong 50 pesos, pwede na kayo mag-internet ng 1 linggo. Di ba? Nung araw, 1,000 pesos, 1 Mbps. Meron pong isang kaso yan. Si Ramon Ang. Si Ramon Ang,
pinipilit nila na baka daw pwedeng mag-caretaker. Noong pong panahon ni Pinoy, papasok sana dito yung Telstra para maging third internet provider. Yung pong Telstra, wala siyang backbone. Ibig sabihin, pwede siyang magdala ng internet sa Pilipinas, pero hindi niya pwedeng i-distribute. Yung Telstra, nakipag-usap kay Ramon Ang. Meron pong frequencies na naka-assign sa San Miguel, yun ang dapat gamitin ng Telstra. Ang ginawa ng PLDT at saka ng Globe, dinimanda nila si Ramon Ang. Hindi daw pwede. Alam niyo po ang ginawa ni Ramon Ang? Ibinenta niya yung frequencies na yon sa PLDT Globe for 77 billion. Nakinabang siya dun sa property ng gobyerno. Kung hindi niya binenta yon, sana matagal nang mura ang ating internet. So, hindi lang po natatapos dun sa health. Marami po mga bagay na pinakikinabangan natin ngayon na kung hindi dahil kay PRRD, wala pa po sana sa atin. Thank you, sir. Mayroon pa po tayo 10 minutong na lalabi bago po tayo magtapos kasi hanggang alas 7 lamang po yung ating programa dito. Pero hindi rin po ito